Magandang gabi po sa inyong lahat. Simulan po natin ang gabing ito sa isang panalangin sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. God, our loving Father, grant us the grace to hear what we ought to hear, to see what we ought to see, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mary, seat of wisdom, Saint Martin de Porres, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ano po? Ang kauna-unahang santo na nakilala ko sa buhay ay si Saint Martin de Porres. Ano po? Bagamat hindi ko po naintindihan kung bakit gabi-gabi ang aking mga magulang, ang aking nanay, pagkatapos naming kumain ng hapunan, kaming lahat ay nagdarasal sa harapan ni Saint Martin de Porres. Ano po? Hindi ko po talaga naintindihan. Ang alam ko lang, isang nugnog na santo. Di po ba, no? Si Saint Martin de Porres ay hindi pari, isang laiko. At ang kahuli-hulihan niyang sinabi, bago siya mamatay ay, siya ay nagkatawang tao. Ano po? Siya ay nagkatawang tao. Ang tinutukoy po niya ay si Jesus. Siya ay nagkatawang tao. Yan po ang nasusulat. Ano po? Pero, ang imahe na kinalakihan ko ay hindi ganyang itsura. Ano po? Hindi ganyan. Bagamat, may aso. Ano po? Ngayon, si San Roque lang naman nakikilala may aso. Ano po? Pero, si Saint Martin ay may kasamang aso. Ang wala dyan, dapat may kasamang pusa at may kasamang daga. Opo. Ang imahin po ni Saint Martin de Porres ay may kasamang aso, pusa, daga na kumakain ng sabay-sabay. Ikalawa, tama po yun, hindi po rosaryo, may crucifix na nakbitin sa kanyang leeg. Ano po? Ikatlo, may hawak po siyang walis. Nasaan ho ang walis? Ano po? Mahalaga po yun. Ano po? Tatlong bagay. Ang walis na hawak niya ay pinapaalala sa lahat na anuman ang ginagawa mo, kahit gaano kaliit, at iniaalay mo ito sa Diyos, ito ay nagsisilbing panalangin. Nagsisilbing panalangin. Mahina daw. Ayan. Hindi ko na uulitin, ano? Ano man ang ginagawa nyo, kahit gaano kaliit, nagwawalis, nagtatalop,
ng, sabi nga, ng gulay, nagdidilig. Kung ito ay inihahandog sa Diyos, ito ay isang panalangin. Kaya, hindi mo kailangan maging pari para maging banal. Hindi mo kailangan maging pari para maging santo. Ano po? Sa ordinaryong gawain, kaya nating maging banal, sabi ni San Antonio de Padua. Kailangan lang natin ialay sa Diyos ang ating mga gawain. Ikalawa, na ang buhay ay dapat nakasentro sa krus. Nakasentro kay Jesus. Ano po? Marami tayong pinagkakabalahan. Marami tayong ginagawa sa loob ng simbahan. Hindi po ba, ano? Na namimili tayo, sorry for the words. Hindi mahalaga kung yung ginagawa na yan ba ay dito sa altar o dyan lang ba sa likuran. Ang mahalaga, ang dahilan ay si Jesus. Ang una ay, lahat ay iniaalay mo sa Diyos. So kahit ikaw ay may sakit, umaagoy-agoy ka, agoy. Sasabihin mo, para kay Lord ito'y magiging panalangin. Ano po? Gusto natin masaya ang buhay, mayaman, malusog. Pero kay Saint Martin de Porres, hindi. Basta anuman ang iyong karanasan at ginawa mo itong handog sa Diyos, ito ay nagiging isang mahalimuyak na handog bilang isang panalangin. Ikalawa, huwag kakalimutan na ang sentro ng lahat ay si Jesus. Bakit mo ginagawa yan? Para sa Diyos. Naintindihan po ninyo? Pag ikaw ay may tinatanong, bakit mo ginagawa yan? Para sa Diyos. Sapagkat hindi lahat ng ating ginagawa sa simbahan, ginagawa natin sa Diyos. Mananabi ako ha? Mananabi ako. Ha? Hindi ko kayo kilala. Ano po? Hindi lahat ng ginagawa natin sa Diyos. Yung iba nagsiserve para kay Father. Di po ba, anak? May mga taong nagsiserve para kay Father. Kaya pag lumipat si Father, lipat din sila. Di po ba? Oo. Pag si Father ang nagmimisa, puno. Pag ibang pari ang nagmimisa, walang tao. Pag si Father ang nagmimisa, malaki ang hulog. Pero pag iba ang nagmisa, mababa. Sa madalit sabi, hindi lahat ng ginagawa sa loob ng simbahan, ginagawa para sa Diyos. Si Saint Martin de Porres ay nag-aanyaya sa atin na suriin ang ating mga sarili. Ang akin bang ginagawa ay para sa Diyos. Kasi pwede kang magwalis lang na hindi ka napapansin, ay ikaw ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. Kaysa kumakanta ka, lay minister ka, ano pa, lector ka, nagdo-donate ka, magsabi kayo, lahat yan ay kailangan. Pero kung yan ay ginagawa mo para lang kay Father, para lang kung ano ang sasabihin ng ibang tao, sayang. 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 Mahalaga ang sentro ay si Jesus. Ikatlo,
Bakit ko sinasabi yung magkasama yung aso, pusa, daga? Mahalaga yun. Sapagkat hindi naman nagsasama yung tatlo. Di po ba? Nakita niyo na bang aso, pusa at daga kumakain sa isang kainan? Wala. Pero kay Saint Martin de Porres, ang mga hayop na ito ay magkakasundo. Bakit? Isa sa kanyang karisma na kung saan gusto niyang ipaalala sa lahat na ang pagkakaisa, harmony. The term that was used is harmony. Is more important than everything. Not only peace, but harmony. Di po ba, ano? Ano ibig sabihin nun? Hindi natin kailangang maging pare-parehas. Di ba? Philharmonic Orchestra. Iba't ibang instrumento, iba't ibang tunog, pero kung sila ay magkakatugma, nagdudulot sila na magandang musika. Naintindihan po ninyo? Ang mas mahalagang katuruan ni Saint Martin de Porres ay mabuhay tayo harmoniously bilang pamilya, bilang parokya, bilang magkakababayan, bilang tao. Sapagkat ang malungkot na kwento, maraming nagbabangayan sa loob ng simbahan. Maraming nagbabangayan. Maraming nag-aaway. At sabi nga, ang pinakamalaking iskandalo ng simbahan ay tayo-tayo, sabay nagdadasal, pero hindi tayo magkakasundo. Di po ba, anak? Tama naman si Saint Martin. Ang kanyang sabi nga, kautusan o katuruan ay ginagamit sa ngayon sa ibang terminolohiya. Ano po? Anong term na ginagamit? Simula ng PCP2. Ano po? Unity. Hindi po ba, ano? Ha? There must be unity in our differences. Magkakaiba. Isipin nyo, kung kayo ay papipiliin ng instrumento, kung lahat ay torotot, pangit. Di ba? Tunog pa lang, torotot, pangit, no? Kung lahat naman tambol, ang ingay. Kung lahat cymbals, maingay. Di po ba? Pero kahit gaano ang ating pinagkakaiba, regardless of our diversity, if we can be one, we can produce a great harmony. Hindi mo kailangang maging katulad ko. At hindi ko kailangang maging katulad mo. Para tayo ay umunlad. Mahalaga na tayo ay kilala natin ang ating kasinuhan. Mahirap yung wala kang boses, gusto mo sa choir. Diba, no? Ang hirap nun. Ang hirap magmisa na yung choir mo, para nag-aaway ang mga boses, di po ba, no? Kahit ang mga anghel, ayaw makinig, di po ba, no? Hindi.
Maglingkod ka ayon sa panawagan ng Diyos. Hindi ayon sa iyong kagustuhan. Di po ba, na? Maglingkod ka. Kahit naman hindi maayos magbasa, gustong maging lektor. Yung iba nga, ang labo na ng mata, gusto pa rin lektor. Di po ba? Hindi ko po alam dito. Yung iba nga, lektor lang pag maganda, pag may piyesta. Pero hindi uma-attend o nagbabasa kapag ordinaryong araw. Ang hirap nun. Minsan naimbitahan ako sa isang piyesta. Ano po? Hindi ko rin sila kilala. Inimbitahan nila ako. Nang nagmimisa na, nalipad yung pages ng libro. Nako, hindi makita ni ate kung anong babasahin. Kasi hindi niya maalala. Hindi nag-practice siguro. Maya-maya, sabi niya, ang ikalawang pagbasa ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo. Oy, akin yun. Pag gospel, pare, di po ba, no? Sabi ko, ay, akin yan. Huh? Ang hirap nun. Bakit? Hindi nag-practice. Bakit gusto mo magbasa ng ganong araw? Ay kasi maraming tao. Di po ba, anak? Maraming tao. Maraming hindi nagsiserve pag ordinaryong araw. Pero pag piyesta, ay, nandyan. Lalong-lalo na pag nakapilipinyana. Di po ba, anak? Oo. Sabi ko doon sa isang pari, sa isang parokya, wow! Grabe naman ang parokya mo. Pilipinyana ang server. Di ba, ano? Kahit matanda na, pinipilit pa rin. Dininervyos ka nga, baka matisod eh. Ano ibig ko sabihin? We tend to look into ourselves on how we can shine rather than exalting God in our presence. Again, do not forget this. Whatever you do, regardless how mean, how little, it could be considered nothing if it is being offered to God. God honors it as prayer. Second, always put Christ as the center of your life. Madali kay Saint Martin ang maglingkod kasi nakikita niya si Kristo sa lahat ng bagay. Nakikita niya si Kristo sa lahat ng tao. Kaya nga ang huli niyang salita bago siya bawian ng buhay ay siya ay nagkatawang tao. Pag nakikita natin si Kristo sa bawat isa, mas madaling maging sentro si Kristo sa ating buhay. Pero, kung ang dalawang ito ay sabi nga nangingibabaw sa ating buhay, mahalaga na meron tayong maayos na ugnayan sa ating kapwa. At marahil, yun po ang ibig kong pagtuunan ng pansin sa gabing ito. Lalong-lalo na, malapit na ang Pasko. Di po ba, na? Ilong tulog na lang. Ha? Wala pang araw ng mga patay, may nagkakaroling na. Di ba? Wala pang araw ng mga patay. Ha? Nagbukas na, nagsindi na ng Christmas tree. Opo. Talagang tayo ay mahalagang Pasko.
Yung iba excited na sa simbang gabi. Ang problema doon, present lang sila sa una, ikalawa, ikatlong araw, tutulog na. Babalik na lang sa huling araw. Di po ba ano? Ha? Huwag niyong kakalimutan na ibig sabihin na simbang gabi, ang Misa de Gallo, ang Misa de Aguinaldo, ay isang nobina. Pag sinabing nobina, nakaugat sa salitang nuebe. Nuebe. Ang nuebe ay siyam na buwan sa sinapupunan ng ina bago ipinanganak si Jesus. Kaya bawat araw ng simbang gabi ay isang buwan sa sinapupunan ng mahal na Biren. Kaya, pag umabsent kayo ng isa, nako, baka blue baby. Dalawa, abnormal. Ikatlo, nasa incubator. Isipin mo, 6 na buwan lang si Jesus, di po ba, ano? Pero hindi natin yan pinagtutunan ng pansin. Bakit? Ayaw natin magsakripisyo eh. Mahalaga yun. Mahalaga sa buhay na Saint Martin de Porres na matuto tayong magsakripisyo. At kung meron mang pagkakasundo sa bayan, sa lipunan, sa lansangan, sa simbahan, ay dapat ito ay nakaugat sa sariling tahanan. Ano po ang mga mahalagang paalala? Parang ating mga tahanan ay lugar ng pagkakaisa. Number 1, hindi ko alam kung matatandaan ninyo. Ano po? Nire-record para pwede nyong balikan. Ano po? Number 1, speak with respect to everyone. Respect. Merong paggalang. Naintindihan po ninyo? Merong paggalang. Pag sinasabing, honor your mother and father, it means respect them. May nagtatanong, Father, ibig sabihin, hindi ako pwedeng sumagot sa nanay ko? Pwede. Pwede. Ngunit merong paggalang. Merong paggalang. Kasi, pag tayo nakukulitan, sumasagot tayo ng pabalagbag. Ng mataas ang boses. Di po ba, ano? Yung mga kabataan, konti lang. Konti lang ang kabataan. Karamihan matatanda na. Di po ba, ano? Di ba? Anong problema? Tayo naman magkakaedad. Halos lahat, di po ba? Ano? Maliban do sa iba, mas matanda talaga kayo sa akin. Di po ba? Na ano? Pinalaki tayo sa isang tahanan na hindi pwedeng sumagot sa magulang. Di po ba? Ano? Pag nagtaas ka ng boses, yari ka. Nakakatawa nga tayo, di ba? Pag tayo tinatanong natin mga magulang, pinapagalitan ka. Oh, magsalita ka! Di ba, ano? Tapos, nagsalita ka, sumagot ka pa! Wala kang paglalagyan, di po ba, ano? Yan ang mga panahon natin, di po ba, ano? Ano, mga tuwiriang ka, magsabi ka ng totoo. O, magsasabi ka, ba, sumasagot ka pa? Wala kang paglalagyan, di po ba, ano? Sapagkat hindi ka talaga dapat sumasagot. Pero pwede ka sumagot ng merong respeto. Pinapaalala ko yan sa mga kabataan
Sapagkat ang mga maraming kabataan ngayon, kung makasagot sa magulang, akala mo, magulang na rin. Di ba? Kung makapagtaas ng boses. Kamakailan sinabi ko yan sa homilia, 2 bagay ang pwede mangyari sa iyo pag ikaw ay walang galang sa sarili mong magulang. Ano yun? Maaga kang mamamatay o tatanda ka na nagdurusa. 2 lang yan. Hindi ako may sabi niyan. Nasusulat yan. Nasusulat yan. Sapagkat ang gumagalang sa mga magulang ay pinagkakaluban ng mahabang buhay. Hindi po ba? So kung hindi ka gumagalang, huwag kang aasa na hahaba ang buhay mo. Ikalawa, sinasabi sa mga pagbasa, kalingain mo ang iyong magulang lalong-lalo na sa kanilang pagtanda. Ay, nasusulat yan. Kalingain mo ang iyong mga magulang lalong-lalo na sa kanilang pagtanda. Kasi pag hindi mo yan nagawa, 2 lang. Hindi hahaba ang buhay mo o kaya ay hahaba ang buhay mo na merong pagdurusa. Mamili ka. Mamili ka. Di po ba, no? Kaya nga mahalaga, mabuhay tayo ng may respeto sa bawat isa. Magsalita ka na merong paggalang. Merong paggalang. Huwag niyong sasabihin sa matatanda, paulit-ulit naman kayo. Di po ba, anak? Bakit? Nung bata ka ba, hindi ka ba paulit-ulit? Ha? Paulit-ulit ka rin nung bata ka eh. Huwag kang mag-alala. Tingnan niyo ito. Nung ikaw ay bata, ikaw ay inaakay. Ikaw ay bibitaw. Lalaki ka. Magkakaroon ka ng sariling lakas, uunlad ka. Pero darating ang araw, aakayin ka uli. Aakayin ka uli. Nung ikaw ay bata, wala kang alam. Pagtanda mo, makakalimutan mo lahat ng iyong alam. Nung ikaw ay bata, umiihi ka sa sarili mong lampin. Pagtanda mo, iihi ka sa sarili mo, diaper. Di po ba, no? Nung ikaw ay bata, wala kang kilala. Pagtanda mo, wala ka na rin makikilala. Nung ikaw ay bata, wala kang lakas. Pagtanda mo, wala ka na rin lakas. Nung ikaw ay bata, madalas ka sa kama. Pagtanda mo, sa kama ka na lang. Di po ba? Huwag nating kakalimutan yun. Kaya nga si Saint Martin de Porres, hindi siya nakakalimot sa bawat yugto ng buhay. Hindi nawala ang paggalang sa sino man sa lipunan. Kasi alam niya, darating ang araw, yun ang kanyang pupuntahan. Di po ba? Mga minamahal na mga kapatid, maging magalang. Ikalawa, matuto tayong makinig para umintindi, hindi para sumagot. Marami sa atin, nakikinig, nag-aantay lang tumahimik yung nagsasalita para makasabat. Di po ba, na? Maging ang mga panalangin natin, ay hindi papuri, hindi paghingi. Minsan dinidiktahan natin ng Diyos. Gusto mong gumaling, pero gusto mong gumaling sa sarili mong pamamaraan.
Marami nagpapa-pray over, Father, pagdasal mo naman ako. Mataas ang blood sugar ko. Ay, naku, alam ko yan. Member ako ng media eh. Media Betis. Ano pa? Member ng media. So, alam ko ang dahilan. Pag kumain ka ng maraming kanin, kumain ka ng matamis, kumain ka ng tinapay, ay, naku, lahat. Tataas. Di po ba, ano? Sana grade, hindi. Blood sugar. Nay, bawasan niyo ang kanin. Nay, nakita ko kayo sa restaurant kanina, kumakain kang halo-halo. Nay, bawasan niyo ang ganito. Nay, alam ba sabi sa akin ng matanda? Father, i-pray over mo na lang ako. Huwag mo na akong pagbawalang kumain. Ay, yun ang problema, di po ba, no? Ano po ang palagi ko sinasabi? Pag sinabi ng doktor, bawal kainin yan, bawal yan, bawal yan, ibig sabihin, meron ka pang pag-asa. Pag sinabi na ng doktor sa inyo, Nay, kahit ano pwede nyo na kainin. Opo, ang ibig sabihin nun, malapit na kayo mamatay. Oo, pag kayo ay hindi na pinagbabawalan ng doktor, sinasabi lang nun, mag-enjoy ka, malapit na. Kaya yung iba, ay, ang higpit ng doktor ko, ang daming bawal. Ay, anong ginawa mo? Naghanap ako ng ibang doktor. Oh, yari. Malapit ka na. Kaya pag kayo ay may anak, na pinagbabawalan kayo na, bawal sa inyan. Ibig sabihin, mahal kayo nun. Hindi kayo pinagmamadamutan ng inyong anak kapag kayo ay pinagbabawalang kumain ng bawal. Pero pag kayo ay napansin nyo, pinapakain kayo palagi na masarap, ha? Ay, pinapatay kayo nun, hindi yung pagmamahal. Oo, maniwala kayo sa akin, ha? Yung, Nay, kain pa. Busog na, Nay, kain pa. Oh, Nay, gusto mo ng cake? Oy, ay, gusto ko. Ay, Nay, gusto mo ba? Oh, Nay, gusto mo ng ice cream? Oh, kain na. Ay, pinapatay ka nun. Hindi pagmamahal yun. Kasi feeling natin, pag masarap, pag masaya, pag magaan, pagmamahal. Kaya nga, ano sabi ni Saint Martin? Huwag mong kakalimutang ilagay si Kristo, ang crucifix, sa iyong dibdib. Hindi yan nag-enjoy. Nagsakripisyo yan. Di po ba, ano? Nagsakripisyo yan. Kaya, mahalaga na tayo ay nakikinig. Nakikinig. Even prayer is not a self-centered monologue, but a God-centered dialogue. Nagsasalita ka sa Diyos, pagkatapos, makikinig ka sa sasabihin ng Diyos. Kung napapansin nyo, ang misa, the apex and the summit of our Christian life, is a dialogue. Sa una, hihingi tayo ng tawad, pupurihin natin ng Diyos. Tayo ang nagsasalita. Pangalawa, upo tayo, magsasalita ang Diyos sa mga pagbasa. Dapat nakikinig tayo. Hindi yung pagdating ng pagbasa, matutulog tayo. Lalong-lalo na pag nag-homily si Father. Unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Humiliya, mahaba-habang pagtulog. Kitang-kita kayo dito. Tumayo kayo minsan dito para alam nyo kung ano itsura ninyo dyan. Kitang-kita ka dyan. Alam ni Father na nakanganga ka.
At maalimpungatan ka, hiyang-hiya ka, di ba, no? Kita ka, di ba, no? Pagkatapos ng misa, pupuntahan mo si Father, Father, thank you, ha? Saan? Ang ganda ng homily mo. Oh. Ano sinabi ko? Basta. Wala na. Di ba? Oh. Ngayon, pagkatapos ng pagbasa, mag-o-offer tayo, di ba? Offertory. Tayo mag-o-offer. Pagkatapos natin mag-offer, ang Diyos naman ang mag-o-offer ng sarili sa altar. Di ba? Salitan. Salitan. At pagka-offer niya, sa paghahandog, tinanggap niya. Anong tinatanggap niya? Yung ating mga barya-barya, di po ba, ano? Oo. Meron ba sa inyong pagbukas ng wallet, pinili yung pinakamalaki? Wala. Ang pinili yung pinakamaliit, di po ba, ano? Uy, yan ang totoo. Yun ang pinakamaliit. Ha? Kaya nga tinatago mo, ayaw makita ng katabi. Di po ba, ano? Pero pag malaki yan, ay, ginaganyan-ganyan nyo. Para kita ng katabi, di po ba, na? Oh, kita nyo na? Totoo yan. 27 taon na akong pare, alam ko na yan. Di po ba, na? Doon nga sa dating parokya, ang inuhulog lang, barya. Kaya, pagkatapos ng misa, itataktak lang dyan sa bilao. Sa bilao, ang bilangan namin, bilao. Alam niyo ba yung bilao? Ha? Oh. Naku, kawawa yung mga mother butler ko. Sira ang koko. Kasi, puro bariya eh. Kaya pag ang tagabilang nyo ay magandang koko, ibig sabihin, papel yan, papel. Pag sira-sira ang koko, maraming bariya. Ano pa? Kasi tayo, gusto natin, pag tayo tumatanggap, malaki. Pero pag tayo nagbibigay, yung pinakamaliit, di po ba, no? Ano man ang inihahandog mo sa misa, ang handog ng Diyos ay buong katawan at dugo. Kamay lang ba? Hindi. Buong pagkatao. Di po ba, no? Kaya pagkatapos ng misa, humayo kayo. Mahalin at paglingkuran ng Diyos. Mayroong kakibat na kautusan. Nakikinig pa ba tayo? Nakikinig pa ba tayo? Ikatlo, hindi kailangang sumigaw. Kapag ang tahanan, mayroong sumisigaw, ibig sabihin, mayroong hindi nakikinig. Pag sumigaw ang nanay, ibig sabihin ang anak ay hindi nakikinig. Pag sumigaw si Mrs., ibig sabihin si Mr. ay hindi nakikinig. Di po ba, no? Alam niyo yun. Pag sumigaw si Mr., si Mrs. bingi. Kasi gusto natin, tayo lang pinapakinggan. Pag ako'y nagkakasal, isa yan sa kabilin-bilinan ko. Bawal sumigaw sa tahanan. Kailan lang pwedeng sumigaw? Kapag nasusunog ang bahay. Kaya pag hindi nasusunog ang bahay, wala dapat sigawan. Meron akong kinasal, matagal na nagsasama, malaki na ang anak, hinomili ko yon kasi alam ko nagsisigawan sila eh. Oh. Kaya nung sila'y umuwi na sa bahay, pagkatapos silang linggo, ay sweet na sweet. Pero bumabalik sa dati ugali, sigawan. Kaya sumisigaw, sigaw, Sabi nung anak, may saan nasunog, saan nasunog? Naalala niya ang homily, di pa ba? Mabuti pa yung bata, nakinig. Yung mag-asawa, hindi. Again, respect. Listen. Don't shout. 4, 4 na mahalaga.
para mayroong magandang ugnayan sa tahanan. Alin yun? Tumulong sa lahat ng gawain. Tumulong sa lahat ng gawain. Help in all chores. Kaya yung mga bata, mga nanay, tinuturuan nyo maghugas ng pinggan. Dapat ang mga bata tinuturuan maglinis ng bahay. Hindi computer ng computer. Hindi cellphone ng cellphone. Hindi TV ng TV. Kahapon lamang, nagkaroon ng deklarasyon sa Estados Unidos in 26 states. Cellphone is now forbidden in school. Cellphone is now forbidden in school. Sapagkat napatunayan nila na ang pagsi-cellphone ay nakakabagal sa pag-iisip ng bata. Kaya, yung maliliit pa lang, cellphone ng cellphone, nako, baka walang kinabukasan yan. It takes time for people to realize what is good and what is bad. Hayaan nyo. Minsan, paglabahin nyo ang inyong mga anak. Kahit may washing machine, sabihin mo, ikaw maglaba, anak. May washing machine naman di po ba, ano? Just make them responsible. Help them to cook. Ang dami ngayong mga bata. I-test nyo ito. I-test nyo pag-uwi nyo. Ilan sa mga bata ninyo marunong magbukas ng dilata? Ha? Ito ay ayon sa pag-aaral na maraming kabataan ngayon hindi marunong magbukas ng dilata. Paano mabubuhay yan? Di po ba? Ha? Lalong-lalo na. Ilan sa kanila ang marunong magsaing? Anak, huhugasan mo lang ang bigas. Pag hindi na maputi ang tubig, pwede na. Susukatin mo lang yung bigas. Yung dami ng bigas, yun ang dami ng tubig. Di ba? Ganon? Ganon lang kasimple yun. Naintindihan mo, anak? Opo. Pagdating ng tanghalian, kain na tayo. Walang kanin. Bakit? Inilagay ang rice cooker, hindi inon. May tawag doon. Di ba? Hindi nag-iisip. Pag pinag-drawing mo ang mga bata ng manok, alam niyo ba yun? Pag pinag-drawing niyo mga bata ng manok, ang dinodrawing ay hita na lang. Ay kasi yan ang ina-order Hita. Hindi manok yan, hita yan. Nagtatawa kayo pero magandang pag-uwi nyo. Subukan ninyo. Kasi feeling natin, nagkakaintindihan tayo. Hindi tayo nagkakaintindihan. Dahil hindi nila naintindihan ang nasa kapaligiran. Di po ba? Alam niya yung mga batang yan, lumaki na napaka-komportable ng buhay. Pag ayaw ang channel, di ba? Sa isang oras, ang daming channel na nalilipat. Bakit doon tayo lumalaki? Nakakabuo tayo ng sine. Kasi tatayo ka, tek. Di ba? Inabot nyo yan, di ba?
tuto. Tapos, pag hindi pa malinaw, ayusin mo antena. Iikot mo. Di ba? Inabot nyo yun. Ay! Hindi na nila naranasan yun. Kaya kaunting hirap, reklamo. Tapos gusto nilang pumunta sa langit. Ay, excuse me. Sabihin nyo, hindi kayo makakarating sa langit. Simple lang ang buhay. 5, the fifth, teach your children to apologize. Teach your children to apologize. Hindi na nagsosorry ang mga bata ngayon. I hope ang mga magulang nagsosorry pa rin. Di po ba, no? Do you know the 5 languages of apologies? Hello? Nadinig nyo na ba yun? 5 languages of apologies. Kahit ito lang tandaan nyo, uwi na ako. Ano po? Ano yun? Pag may nagkamali, dapat mayroong magsasabing, I'm sorry. I'm sorry. Hindi na nagsosorry. Di ba? I'm sorry. The first language of apology, I'm sorry. Sino nag-iwan na bukas ang gripo? Ako po. Sorry po. Di ba? I'm sorry. The second language of apology is, I was wrong. I'm sorry, I was wrong. Di po ba, na? Madaling patawarin nyo pag sinabing, sorry po. Kasalanan ko po, kasalanan ko. Di ba? Madali lang, ano po ba, na? Bakit yung mga mag-asawa hindi nagkakasundo? Kasi nagsusorry. Sasabihin ni Mrs. sorry ha. Pero ikaw talaga may kasalanan. Oh, wala. Ayaw aminin na siyang mali. Di po ba, no? The second language of apology is, I was wrong. The third language of apology is, I'm sorry, I was wrong, I promise not to do it again. Ay, madaling patawarin yun kasi nangako na hindi na uulitin, di po ba? Late ka na naman, promise, di ko na uulitin. O, di ba, no? Hello? Natandaan nyo? I'm sorry, I was wrong, I promise not to do it again. The fourth language of apology is, what do you want me to do? What do you want me to do? Ha? Nabasag mo yung pinggan. I'm sorry, ako po nakabasag. Hindi ko na po uulitin. Anong gusto mong gawin ko? Bumili ka ng bagong pinggan. O, di tapos. Di ba, no? Di ba? Dapat mayroong restitution. Nasunog ko yung pantalon mo. Patay. Alam na may suot ng nanay mo yung may marka ng plancha. Di ba? Ay anak, wala kang baon kasi yung baon mo pambibili ko ng pantalon. Okay ba? Sige po. O di ba okay? Di ba no? I'm sorry, I was wrong, I promise not to do it again. What do you want me to do? Maliwanag po ba? At ang panglima ay, please forgive me. Naintindihan nyo? Ang panglima, doon ka lang hihingi ng tawad. Bago ka humingi ng tawad, mag-sorry ka muna. Aminin mo muna. Mangako ka muna na hindi mo na uulitin at ikaw ay gagawa ng paraan para maayos, kaya ikaw ay hihingi ng tawad. Hindi yung pag nagkamali, forgive mo ako. Naintindihan po ninyo? There can be harmony in our family, in our parish, in our offices, in our
villages if we know the language of apologies. Ha? Learn to apologize when you commit wrong. Pwede na tayo mag-uwian. Malaking bagay na yun. Di po ba, ano? Ha? Pag-uwi mo, ma, ginagabi ka. Sorry, anak. Si father nangyari. Haba ng talk. Hindi na uulitin yun. Di ba? Six. Ito mahalaga. No cellphone during meals. Ang dami nag-react. Ang dami nag-react. No. Ha? No cellphone during meals. Pag kumakain, magkwentuhan. Mahirap yung tingnan nyo sa restaurant. Ha? Nagsiselfone ng nanay, nagsiselfone ng tatay, nagsiselfone ng mga anak. Lahat nagsiselfone. Kumakain na, may nagsiselfone pa. Iti-text pa ng nanay, kainin mo na yan. Ah? Ano ba yan? No cellphone during meals. Bakit? You need to talk to one another. Ang aking tanong, kilala niyo pa ba ang inyong anak? Marami mga magulang nagsasabing, opo. Pero pag nag-suicide, hindi mo alam kung bakit. Bakit? Hindi mo kinakausap. Hindi mo kilala. Tinatanong ko yung isang anak, anong nangyari sa nanay mo? Sa burol. Hindi ko po alam, Father Bigla na lang inatake. Sa madalit sabi, hindi mo alam na may sakit ang iyong ina. Hindi mo kilala. Nakita mo lang, ay okay. Pero hindi mo alam na mayroon palang karamdaman. Namatay na lang. Di po ba, na? Kasi hindi tayo nag-uusap. Alam po ninyo, nung namatay ang aming ama, 14 years ago na, hanggang ngayon, hindi na bumalik ang saya sa Noche Buena. Hindi na bumalik ang saya sa Noche Buena. Mas maraming pagkain ngayon. Mas maraming dekorasyon. May music. Pero hindi na kami kasing saya. Bakit? Kulang Huwag niyong antayin na magkulang ang lamesa, saka lang niyong maalala ang halaga ng bawat isa. Inuulit ko, huwag niyong antayin na magkulang ang lamesa bago niyo makita ang halaga ng bawat isa. Makikita niyo at maintindihan niyo, harinawa, not too late, that it is not the food that makes us happy. It is not the decoration that makes us happy. It is not the music, the Christmas carol, that makes us happy. It is our presence. Kaya nga pag Pasko, umuwi kayo. Bahala na si Father sa kumbento. May sarili kayong pamilya, doon kayo magsalo-salo. Tanggap na namin yan bilang pari.
na kami ay walang kasama pag Pasko. Pero pwede naman kami makikain sa inyo. Di po ba, no? Di ba? Kung iimbitahan. Father, kain ka sa amin. Pero walang nagsasabi kung taga saan siya. Di po ba, no? Father, kain ka. Saan? Yeah. Sa amin, saan nga sa inyo? Di ba? Maraming ganyan. Eat together. Without cellphone. Talk together. It is not the food. Tandaan niyo yan. Can you imagine 14 years ago, hindi na bumalik ang dating saya. Ang malungkot na kwento, noong February, namatay ang panganay namin. Nabawasan pa ng isa. Pag tayo tumatanda, pabawas na tayo ng pabawas. Huwag niyong antayin na solo ka na lang. Ang mahirap niyan, buhay pa sila, solo ka na. Bakit? Hindi ka magandang kausap. Walang gustong mag-imbita sa iyo kasi dapat masaya ang Pasko, sisirain mo pa. Di ba ba? Di ba? Maiksi lang ang buhay. Minsan, asot pusa tayo. Pero kay St. Martin, aba, pwede magsama asot pusa at daga. Di po ba, no? Ang natatandaan nyo lang yung tinapay. Di ba? Hindi. Alalahanin mo kung sinong kumakain. Sino ang kumakain? Di po ba? Hoy, 5 to 8. Hanggang alas 8 lang ako. Ano po? Last two. Ano po? Last two. Celebrate the success of others. Celebrate the success of others. Ano po? Hindi tayo marunong yan. Oy, malapit na po ako, malapit na. Celebrate the success of others. Pag naging matagumpay ang iyong kapatid, celebrate. Hindi yung maiinggit ka. Di ba? Ay, nakapasa ang anak mo, congratulations. Hindi yung, nakapasa ang anak niya, ayusin mo ha, para nakapasa ka rin ha. Di ba? Celebrate the success of others. Ano po? Matuto tayong magpasalamat. Matuto tayong magdasal, hindi lang yung ating magandang kinabukasan, kundi ang pag-unlad ng kasama natin sa pamilya. Nakuha po ninyo? Hindi yung tayo naiinggit. Di ba? Yun ang malungkot na kwento ng mga pamilya ngayon. Mas nangingibabaw ang inggit kaysa pasasalamat. Di ba, no? Pag ako nagagalit ako, binabara ko talaga. Ang alin? Kapag mayroong pamilya na sinisiraan ng kapwa-pamilya. Binabara ko talaga. Ano ba nakukuha nyo pag sinisiraan yung kapatid ninyo? Di ba? Ano ba sabi kahapon? Ha? Tama. Magaling ka nga. Nag-aayuno ka nga. Nagbibigay ka nga ni ikapo.
Naglilingkod ka nga sa simbahan. Kaya lang, ibinaba mo ang dangal ng iyong kapwa. Hindi katulad niyan, magnanakaw, mandaraya. Ay, wala tayong mapupulot diyan. Hindi tayo kalulugdan ng Diyos. Anong sabi kahapon sa unang pagbasa? Ang ating mga panalangin ay lalagpas sa ulap kung tayo ay mapagpakumbaba. Kung tayo ay mapagpakumbaba. Ano ba? And lastly, 2 to 8. Ano pa? Pagsasamahin ko na yung last. Learn to laugh together. Take note. Learn to laugh together. Always say thank you. And I love you. Hello. Learn to laugh together. Alam mo, nung tayo po'y maliliit, mababaw lang kaligayahan natin. Di po ba, no? May nautot lang, tawanan na tayo, di po ba, no? Learn to laugh together. Pag hindi na kayo tumatawa, matanda na kayo. Oh, learn to laugh together. Never get tired of saying, thank you. Thank you. Di po ba, no? Thank you. Wala naman, hindi naman ikababawas ng iyong pagkatao yan. Thank you. Di po ba, no? Thank you. Pinaupo ka, thank you. Pinauna ka, thank you. Di ba? Matutong magpasalamat. Thank you. Ang malungkot ay hindi na nagsasabi ang mga magulang sa anak, I love you. Kailan nyo kahulihan sinabi? Wala, no? Kasi yung mga anak, hindi rin naman nagsasabi ng I love you kasi hindi naman kayo nagsabi ng I love you. Love you! Diba? Ha? Thank you. Mr. and Mrs. Say, thank you. Di ba? Bago matulog, thank you ha. Di ba? Thank you. Salamat. Di po ba, no? Salamat. Kung nabubuhay tayo sa pasasalamat, magiging masaya tayo. Kung nabubuhay tayo sa pasasalamat, magiging masaya tayo. Why? The secret of a happy life is a grateful spirit. Not all happy people are grateful people, but all grateful people are happy people. Hindi lahat ng masayahin marunong magpasalamat. Pero yung mga marunong magpasalamat, masayahin. Kaya yung mga bugnutin ng mukha, mga hindi marunong magpasalamat yan. Kasalanan nyo yan. Di po ba, no? Yun nga, pag binigyan mo nga mga bata ngayon, ito, Merry Christmas. Anong sabi ng bata? Ito lang. Grabe. Very entitled, no? Yung mga kabataan sa dating parokya, walang ginawa yun kundi manghingi sa mga nagsisimba. Nung Pasko, 26, pagkatapos ng Pasko, nakita ko yung mga bata nagbibilang ng pera. Ano po? Sabi ko, kumusta? Sabi mo ng isang bata, mahina, Father, mahina. Grabe. Yun ang laman ng isip ng bata, no? Pera na lang. Pera. Sana. Ano po? Alas 8 na, malayo pa ako. Maging magalang, matutong makinig,
Bawal sumigaw, tumulong sa tahanan, humingi ng paumanhin. And there are 5 languages of apologies. 6, no phones during meals. Celebrate in each other's success. Laugh together. Learn to say thank you and I love you. Diba, ano? Huwag mong gugulatin si Father, ha? I love you, Father. Huwag mong gugulatin. Ano po? My dear friends, my brothers and sisters, every time you look at the image of Saint Martin de Porres, bata nga dyan eh. Matanda na yun. 59 yun eh, 59. Yung aming Saint Martin de Porres, nugnog talaga, nugnog. Nugnog, alam niyo yung nugnog. Maitim na maitim. Nakulot ang buhok. Ano po? Yan naman, medyo kulot naman yan. Nagpaano lang, nagpa-hyper. Ano po? Ha? May krus, may walis, may kumakain na aso, pusa, at daga. Para maintindihan nyo, maalala ninyo, ano po? Upang sa darating na Pasko, Hari nawa, huwag nating antayin na kulang ang tao sa lamesa at doon lang natin malalaman ang kahalagahan ng bawat isa. Ang saya ay wala sa pagkain, wala sa dekorasyon, at wala sa tugtugin. Di ba, no? Kasi yung iba sa inyo, bingi na eh. So kahit gaano kagandang tugtog, wala na. Di ba ba, no? Kaya nga nagtataka ako, yung matatanda, naghahanap pa ng bagong cellphone. Oo. Na hindi na naman nakikita. Na hindi na marinig. Hello! Hello! Dati, nagagalit ako pag nagmimisa ako, may nagre-ring. Krrr! Krrr! Ngayon, hindi na. Kasi tanggap ko may-ari noon, matanda. Bumili ng bagong cellphone, hindi marunong mag-silent. Di ba? Tarantan, taranta, tarantan, taranta. Lalabas yun, lalabas. Sabi, nagsisimba ako! Dinig ng buong bayan. Di ba, na? Ang malungkot dyan, ang tatanda na, Father, selfie, selfie. Pagtingin mo sa cellphone, kalahati na mukha niya, kalahati mukha ko. Ano ba naman, nanay? Nagpupumilit, sumama, di ba ba? At lahat ng kuha, malabo. Bakit? Nanginginig eh. Di ba? Ay, wag na kayo sumama dyan. Pero thank you. Senior na ako. Ay, ang buhay talaga. Di ba ba, no? Hari nawa sa kapistahan ni Saint Martin de Porres, maalala nyo aking sinabi. Ano pa? Ha? At kayo pag naghulog sa misa, huwag nyong pipiliin yung pinakamaliit. Sapagkat ang Diyos ay inihandog ang buong buo. Diba? Malalaman natin kung meron kayo natutunan. Di pa ba, no? Maraming salamat po. Manalangin tayo. Mag-ukol tayo ng ilang saglit na katahimikan. Batid natin ang presensya ng Diyos sa ating piling.
Kayo na po ang humingi ng biyaya. Kung mayroon kayong karamdaman, may mga pinagdadaan ng suliranin, mayroon kayong mga panalangin, sabihin niyo sa Diyos. Meron tayong banal at butihing patron na naninikluhod sa harapan ng Diyos para sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, manalangin tayo. Naway ingatan ka ng Diyos. Ilayo ka ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy ka nawang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan. Kung meron kang karamdaman, naway pagkaluban ka ng Diyos ng kagalingan. Walang imposible sa Diyos. Kahit na yan ay cancer, kung ipahihintulot ng Diyos, sa isang salita niya lamang ay gagaling ka. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus ng taga Nazaret, ang ating tagapagpagaling naway manahan sa iyo. Ilayo ka ng Diyos sa lahat ng uri ng paghihirap, kadustahan, kalumbayan. Kung meron ka mga pinagdadaan ng suliranin, tuwang ngayong kanawa ng Diyos. Alisin ng Diyos ang inyong mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan nawa ng Diyos ang iyong pananalig at pananampalataya sa Kanya. Kayo, ang inyong pamilya, saan man naroroon, ay pagharian nawa ng Diyos ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Nawa ang mga kabataan ay maramdaman ang panawagan ng Diyos. Maintindihan ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa kanila. Nawa ang mga kabataan ay pagkalooban ng Diyos sa magandang kinabukasan. At kung ano man ang inyong mga panalangin, naway maging kalugod-lugod ito sa iyo. Sa Diyos, ipagkaloob nawa sa iyo ng Diyos kung ano man ang makabubuti, makababanal para sa iyo. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Biren, gayon din ni San Jose, tapat niyang esposo, ang ating patron, Saint Martin de Porres,